dahil nga sa banta ng bagyong Christine, kaya naman nagligpit na kami ng asawa ko ng aming mga paninda. At dahil napakalakas nga ng bagyong paparating, kaya itong aming anak ay inihatid muna namin sa kanyang lola. At sa aming pagbabalik ay eto na nga nangyari sa aming tindahan. Pero bago ang lahat, alas 7 na nga to ng gabi na mag-umpisa nga ako mag-ayos ng aming mga karton na pagsisilidan nga ng mga paninda. At dahil napakalakas nga ng bagyong paparating ngayon, kaya naman sobra na nga akong takot ng mga oras na yan. At habang nag-aayos nga ako ng mga karton, ay eto namang asawa ko, nag-uumpisa na nga siya sa pagliligpit. At habang kami naman ay nagliligpit, ay eto namang anak namin ay tuwang-tuwa nga kapag nabibidyohan siya. Kaya nga pala kami ginabi na sa pagliligpit, ay napakaganda nga ng panahon kanina. Pero ganyan talaga ang buhay, hindi talaga natin masasabi kung kailan darating sa atin ang mga problema. Kaya dapat palagi nating ihahanda ang sarili natin, lalo na sa ganito ngang sakuna. Kasi ang lahat nga ng nangyayari ay pagsubok lang yan na ibinigay sa atin ni Lord para mas magi tayong matibay at matatag. Kaya kung isa ka rin sa taong may problema ngayon, ay huwag ka nga panghinaan ng loob, mag-pray ka lang, siguradong gagaan ang iyong pakiramdam. Kasi lahat nga ng tao ay kanya-kanya tayong dumarating na problema sa buhay. At habang kami nga ay nagliligpit ng asawa ko, ay etong ang anak namin ay busy na rin talaga sa pag-aayos nga ng kanyang mga laruan. Kasi ang kailangan nga ay matapos namin ligpitin itong aming paninda bago mag-umaga. At fast forward na nga, natapos na rin namin ligpitin ng asawa ko itong aming mga paninda. Alas 2 na nga to na madaling araw nang bumuhos nga ang napakalakas na ulan habang ako'y nagkakape. Kaya kung makikita nyo nga ay naistaka na rin talaga ng tubig itong aming trapan. At kinabukasan na nga to, pagpunta ko nga sa likod ay gumuho na rin talaga itong seawall nga sa tabing ilog. At dahil nagparamdam na nga nung madaling araw ang bagyong Christine, kaya naman nagbiyahe na kami ng asawa ko para ihatid muna si Tuto sa kanyang lola. Kasi sobra talaga ako nag-aalala sa anak ko kung dun nga lang siya sa tindahan. At ipapakita ko na rin sa inyo itong dinadaanan nga namin kapag umuuwi. Sa Lingsi nga pala ito, kung tawagin nga dito sa probinsya ng asawa ko sa Romblon. Sobrang nakakatakot lang at nakakakilabot ang mga kwento-kwento nga dito sa Salingsing. Kasi nga kamakailan lang ay may tao nga nawawala at dito nga natagpuan. At isa rin talaga kami sa nakaranas nga ng napakasamang pangyayari dito nga sa Salingsing. Na habang nagdadrive nga ang asawa ko ng motor ay bigla nga bumagsak ang napakalaking puno sa tapat namin. At eto nga pala yung video nung mabagsakan nga kami ng puno dito nga sa Salingsing. Sobra lang talaga ako nagpapasalamat nun kay Lord kasi nga hindi niya talaga kami pinabayaan. At fast forward na nga, nakabalik na nga ulit kami dito sa aming tindahan. At yan na nga ang inabutan namin, sira-sira na nga ang aming tindahan.